Good morning, good evening, Yusek. Kamusta ka na? How are Yes, you? good morning na. Oo nga po eh. Mag-good morning na. O, Oo nga po, Yusek. ako eh. Nagulat nga ako. Sabi ko, oy, bigla-bigla. Ano kayang ano? Diba? Mas okay pang hindi ni-schedule, di ba? Oo nga eh, mas okay pa hindi naka-schedule, ma'am. Kaysa yung naka-schedule kasi busy kayo eh. Sobrang busy nyo simula nung na-appoint kayo. Oo nga, Sabado, actually meron hapon, parang with Carmina. So, hindi yun na. Kahit inantok na ako. Tuloy-tuloy interview nyo eh. As in, ang dami yung press release, appearances. Hindi lang sa mainstream, pati sa mga social media platforms. Oo. Sabi ko nga, wala na ako makontent kasi yung kino-content nila ako eh. Tulad ngayon, ikaw ang content ko. So, Yusek, ano bang gusto mong tawag, Yusek? Yusek ba o attorney? Yusek Attorney na lang. Claire na lang. Attorney Claire na lang ba? Para close. Nagulat ako, attorney, kasi, di ba nga, nagsischedule tayo, tapos, all of a sudden, nakita ako sa chatroom. Si attorney nandito, ganyan. Sabi, di man ako nakapagpapogi. Grabe naman. Natural naman yung pogi mo, hindi na kailangan. Rosy 6 ka pa nga, oh. Ay, kinilig ako bigla. Ayun, so attorney, narinig naman yung comment ni Malutikia. Actually, hindi ko lahat siya nadinig kasi hindi ko naman, wala na ako oras manood ng mga ganito eh. Kaya alam, meron ako, hindi ko alam kung napanood mo na yung isang vlog ko. Yung madami ng garapata. Madami garapata. Kasi ito naman yung sa akin, di ba? Hindi naman ako yung nag-start. Lahat naman ng tanong, sinagot ko lang kasi yun yung tanong. Di ba? Right. The first day after the oath taking, binulagaan na agad ako, nakatayo pa lang ako, kaka-introduce ko pa lang, wala nga kami dun sa di ba? Wala pa nga ako dun sa podium eh. Di ba? Tinanong na agad ako. So, I had to answer, di ba? I should answer. Tapos sino bang unang bumanat na gearing towards the dictatorship? So paano ko sasagutin? 'Di ba? Planting of evidence ba to? Creating intrigues? So bakit sila masasaktan when it was former President Duterte who admitted that he's expert on that? Wala naman akong sinabing hindi inadmit ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ang nangyayari, sabi, ngayon ko lang nadinig to ha. Nadinig ko sa program mo ngayon, sa vlog mo. Sinabi pala ni Miss Tikia na matahimik si PBBM, hindi sumasagot. Tapos nabago nung dumating ako. Tama ba? Nung dumating ako, nabago. Tapos tinitira ko na daw ang mga Duterte. Sino ba yung una? Tanong ko naman, sino ba yung una? Diba? Sinasagot lang naman natin based sa facts. Tapos, sino ba? Marami naman silang tumitira. Marami silang nagbibigay ng maling information. Sasabihin na mas mataas ang crime rate ng panahon ngayon. So, kanino natin ito i-compare? Diba? Halos 3 years pa lang si PBBM. Kanino natin i-compare to? Di sa nakaraang administrasyon. So, correct. About the high crime rates now. So if you will compare that with the previous administration, ano bang statistics? Even SPGs, di ba, admitted, confirmed that during the time of former President Duterte, mas mataas ang crime rate. Totoo naman yun. Totoo yun. Yeah. Si SPGs na nagsabi noon, ibig ba sabihin si SPGs nagsisinungaling? So, i-quote ko na si SPGs. And also, Secretary John Vic Rimulya, based statistics, mas mataas ang crime rate nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Yeah, correct. And that is based from the PNP numbers, if I'm not mistaken. Yes. So ibig pa sabihin, ang dapat lang tumira, kahit binabayaran ng taong bayan, ang pwede lang magsabi na I want to cut his head. Di ba? Toxic, I really want to cut his head. Nasa OVP din naman siya at that time, and she's being paid by the taxpayers for her salary. So ano yun? Ako lang
binabayaran ng taong bayan para hindi maging butangera. Sino bang unang naging butangera? Correct. Diba? I was about to ask that question, Attorney Claire, sa comment yun dun sa butangera word. So, I am also of the same opinion na bakit kapag sila, like si Rodrigo Duterte, nagmumura, sinabi niya na ng rape siya ng maid or ng sexually molest siya ng maid and umamin siya na nagdadrag siya, it seems for them, it is still something that is acceptable. And joke-joke lang, parang ganun. Yeah. Palaging joke. Former President Duterte admitted to be a mass murderer. At that time, saan yun? Nasa palasyo pa siya or nasa pagre-report sa taong bayan. Basta, as a president pa siya. So, ano yun? He was also being paid. So, hindi yun butangero. Diba? Bakit may ibang pagtingin sa mga taga-gobyerno ngayon at iba yung pagtingin nila sa mga Duterte? So, pagka ba ang titira ang Duterte, kahit anong sabihin, kahit anong mura, ngagba-ngagba. Diba? At kumbaga, lahat na lang ng ad hominem ibibigay nila. Hindi kayo nagre-react, okay lang, palakpakan pa. But unfair yata yun. And Yusek Attorney, ano po, what's your comment po doon sa pangalawang, actually hindi ko na natapos yung video, pero another comment doon po sa video kanina is, pagdating sa accomplishments daw ng Marcos administration, nabubulol daw kayo o nauutal. Actually, yun po yung kasunod nun eh. Sinabi ni something to the effect na ganun. Yeah. Aminado naman ako na nabubulol ako. Hirap kaya magbasa ng Tagalog. Malabo yung mata ko eh. Prompter yun eh. Kaya nga ayoko mag-contact lens. Diba? So, kung mabulol man ako sa pagbabasa ng Tagalog, nakaka-apekto ba yun sa accomplishment? That's the point. Doon tayo sa accomplishment. Tignan nyo muna yung accomplishment kung totoo o mali. Doon tayo. Saka nyo napansinin kung nabubulol ako. Okay? Kasi normal yun. Admitted na ako doon. O, sige. So, pero, mabulol man ako, it will not affect the truthfulness and the veracity of the accomplishment of PBBM administration. Doon tayo. Right. Okay, doon sa mga nakikita nyong fasad. Diba? Tignan nyo muna ang accomplishment. Diba? Yeah. And another comment, Attorney, and something to related po dyan sa ano na yan, sa topic na yan, is that, isa rin po sa sinasabi nila, the Marcos administration has no accomplishment to speak of. Kaya daw kayo walang... the Marcos administration has no accomplishment. Yes. They have no accomplishment to speak of daw po. Kaya daw po kayo nahihirapan mag-communicate. Ito na nga, di ba? I-check nila yung... Ito tayo puro sila laway. Di ba? Puro laway. So, kung ibinibintang yung walang accomplishments, di pa-check nyo. Magsasalita ba naman tayo dito? Magsisinungaling ba tayo katulad ng dating nakaraang administrasyon? Hindi tayo pa-joke. Hindi tayo pa-budol. Di ba? Ibig sabihin, magsasalita ako dyan, tapos sinisinungaling ko lang yung accomplishments. Hindi naman nawawalan. Tanong ko muna sa iyo, nawalan na ba sa panahon ni dating ngayon, nawalan ba sa panahon ni PBBM ng shabu sa magnetic lifter? Nawalan ba tayo? Wala naman po tayo magnetic lifter. Wala naman pong issue na shabu ng magnetic lifter. That's why. Bakit noon? Anong say nila doon sa nawala? Diba? Kaya tapos sasabihin nila, ibinabalik ko. Lahat ng accomplishments, nasaan yung 3 months? 6 months, natanggal. Ang drugs. Right, 3 to 6 months. Correct. Nasaan yung jet ski? Correct, yung jet ski na yan. The infamous jet ski. At least hindi natin sasabihin na stupid kayo dahil naniwala kayo. Si dating Pangulong Duterte, sinabihan tayong stupid, naniwala tayo sa kanya. So lahat ng accomplishments niya, joke ba? Ibabato nila sa akin, diba? Tapos sasabihin nilang walang accomplishments, di, check for yourself. Diba?
May records naman dyan eh. Yeah, actually nga, Yusek, it's been, simula nung na-appoint ka as PCO briefer, sobrang daming nagko-comment negatively about you na, and syempre andyan na yung lumabas yung video na sumisigaw ka sa police station and all of that, and that has been explained already, but on a personal level, how does it affect you dito po sa mga bagong mga batiko sa'yo now that you are practically in this new environment and now you have a target in your back? Sanay ako sa court. Sa bagay, ganun lang. Oh, ganun lang, pagpag lang. Tanggal pulgas lang yan, tanggal pata lang yan. Hindi, sa akin, hindi ko alam kung matutuwa ako, ito yan eh. Natutuwa ba ako? Malulungkot ba ako? It means ba, hindi ko in-expect na maaapektuhan ko sila ng ganun. Diba? That's a different perspective. Correct. Yeah. Kung naapektuhan kayo sa mga sinasabi ko, diba? Bakit kayo umaalma? Logic ito Jared diba? Sabi niyo panira ako Yung sinisiraan niyo lahat ako. Sinisiraan niyo lahat yung pagiging press officer ko, yung pagsasalita ako, butangera ako, atakdog ako, palingkera ako. Well, in the first place, sabi ko nga, welcome doon sa mga working in the marketplaces, di ba? Welcome. I belong. Correct. Sa akin, kung tingin nyo, mapanira ako, kasi diba, remove Atty. Claire, sisirain ka lang yan. Sisirain ko lang daw si PBB. Correct. Yung gobyerno. Why do you care? Diba? Diba gusto niyang pabaksakin ang Pangulo? Right. Pabor sa inyo na nasisira ko ang Pangulo. So, you should even advise the President, stick with her. Don't remove her. Panira siya So, di nyo sasabihin, ililihim nyo yung strategy nyo na panira ako. Para tuloy-tuloy, di ba, tuloy-tuloy yung pagbaksak ng gobyerno dahil sa akin. Ba't nyo ako pinapaalis? Ako pala yung pinaka, kumbaga parang lucky charm nyo. Di ba? Swerte mo pala. Ako nagiging lucky charm nyo na mapaalis ang Pangulo dahil, ang tawag doon, malas ako or panira ako. Panira sa administrasyon. Dapat wag nyo sabihin. Di ba? So, bakit kayo naging concerned kung masisira yung administrasyon? Yun naman yung gusto nyo. Di ba? Parang ironic lang. Right. And siguro po Yusek, connected to dun sa accomplishment question. Pwede po ba tayo mag-ibang topic? Okay lang ba? Can you give us some insights regarding dito po sa pagpunta ni PBBM sa Isabela earlier? What was ano po yung nag-lead doon sa statement ni PBBM na it is a design failure, yung sa Kabagan, Santa Maria Bridge? Totoo. When we talk to Secretary Binoan, that's the initial investigation. Hindi pa to tapos, Jared. Hindi pa siya tapos. That's the initial. Nakita nila yung design is really for, allegedly, hindi pa naman to concluded, no? It was designed for light vehicles. Right. Yun. At yung pagkakagawa, parang mali. Pero yun yung design. Okay. Mali siya. So, kaya nga ni-retrofit kasi may mali, mahina. Tapos sabi ni Secretary Bonoan, because of the earthquake or siguro other natural calamities,
hindi siya tumibay, hindi siya matibay, hindi na siya tumibay. Yeah. So, kailangan i-retrofit. I see. So, pero, kung substandard ba to, wala pang conclusion on that kasi patuloy pa rin tong iniimbestigahan. Okay. Pero, Attorney Claire, will there be, kasi na-mention na previously that heads will roll. Meron na po ba tayong like a list of people na potentially could be affected by the comment na heads will roll? Ngayon, wala pa. Mahirap mag-conclude. Kasi hindi pa tapos. Diba? Kung sasabihin ng mga experts na, design lang, wala namang substandard na materials na ginamit, hindi natin alam kung sino, diba, ang pwedeng maging liable. But, ako, talking for myself, no, not in behalf of the president or of the palace, di ba kung may mali ng design from the start, sa akin lang to kung may mali ng design from the start, dapat di na tinuloy sa panahon ni Duterte. Feel ko lang dapat hindi na tinuloy, hindi na nila, kung mali na, sabi nila kasi kay Pino yung design. So, in-start, parang, meron kasi yung dito yung Romel Lopez hindi ko alam kung na-fact check niya, parang nag-start ng construction sa panahon ni Duterte, 90%. Natapos nga actually 2019 lumalabas sa timeline. Yeah, 2019. So, kung may maling design, di ba dapat hindi na siya tinuloy? For me lang, hindi ako engineer, for me lang. Di ba? Magbago tayo ng design para kaya yung mga heavy equipment, heavy vehicles, di ba? Kasi lumalabas, nabanggit nga ni Mr. Ronald Diamas na this is the most expensive walkway kasi tao lang nakakalakad. Tao lang nakakagawa. Yeah. Bakit mo pa igagawin kung ganun lang yun? Diba? Kung hanggang doon lang. Actually, attorney, that has been a question lingering sa, like, kapag pinag-topic namin yan. Kung alam naman pala na actually, di ba po, mayroon pa nga reports na pag immediately after construction, alam na may mga defects. So, kaya po na naiisip, the conclusion is, baka nag-cut corners, baka may corruption, and all of that. Yeah. That's the word. Meron na po bang, at least sa initial investigation, lumalabas na po ba yung mga pangalan? Wala pa talaga, Jared. Yung elements of corruption na nakikita. Meron na po bang ganun? Or is it really just a design flaw? Siguro ako lang nag-iisip, saka ikaw. Tayo lang. Malisyoso lang tayo, ma'am. Siguro malisyoso pa lang tayo. Kaya lang, anyway, pag kompleto na tong investigation na to, i-share ko sa'yo. Sige po. Sige, ma'am. Masahan ko yan, ha? Also, ma'am, ito po. Another question. Ibabalik ko lang ng konti sa naging topic kanina. Another comment po na laging sinasabi po sa inyo ng mga kontra po sa inyo bilang USEC press briefer is you are an anti-Duterte vlogger to begin with. Kaya ang positioning, ang pagkaka-appoint sa inyo bilang press briefer ng Malacanang is really to contradict or to maging combative. Yung pa nga po yung word combative against the Dutertes para pabagsakin sila. Your thoughts po, ma'am? No. Hindi ako anti. Pro ako. Pro-country ako. Pro-country. Pro-peace ako. Diba? Kasi, pag nag-content naman ako, hindi lang naman si Duterte. Adi, pro-Tulfo rin. Anti-Tulfo rin ako. Anti-Robin by rin their ako. definition, yeah. Anti-Bato ako. No! Siguro, ang content naman natin, maski na naman sa'yo, is more on to inform our viewers, our supporters. Diba? Those who listen to us. Diba? Mag-analyze. Pero para sabihin anti-Duterte ako, mind you, Coach Jarrett, I voted for him.
Ah, really? 2016? Yes. Ah, Kinampanya ko pa sa interesting. bahay namin. Humingi pa ako ng t-shirt. Mhm. But, syempre may mga realization na nangyayari along the way. Di ba? That's why. So, nung nakita ko na, oops. Saka, eto. Paano kung masasabi ng anti-Duterte ako? The first time ko madinig si Pastor Kibuloy admitting that former President Duterte, what they call this, he took all the cases from him, and then nilakad niya. Ito po yung sa, ito po yung sa rape? No. Hindi. Wala man siya inamin doon. Meron siya, there was this admission on the part of Kibuloy that Duterte said that, I'll take care of your cases. Okay? He was supposed to be in prison. There is this, violation on the land conversion. That the penalty would be 6 years imprisonment. Inadmit niya to doon sa Q&A March 9 to 10 kasi nag-abot yung madaling araw. Alam mo naman si dating Pangulong Duterte, tanghali to nagigising eh. At hanggang magdamag nagtatrabaho yata to, nagsasalita eh. Inamin ni Pastor Kibuloy na he was about if ever he would be convicted for the illegal land conversion, he would be in prison for 6 years. Right. Okay? Ang nangyari, ang ginawa daw is, sabi ni Duterte sa kanya, ako nang bahala dito, ako nang bahala kaysa tara, something to that effect. At kung hindi daw, ang ginawa daw ni dating Pangulong Duterte, kinausap ang dapat kausapin, nilakad ang dapat lakarin. Otherwise, kung hindi, for 6 years. There's an admission on that. Ito po ba, Attorney Claire, yung sa Tabayong? Yung sa IP, Indigenous Peoples? Yeah. Alam ko meron pang issue doon yung tungkol sa yung mga Indigenous people. Right. Opo. So inayos din daw yun ni dating Pangulong Duterte. He admitted that to sa Q&A. Gikan sa masa March 9 up to 10, 2024. Tingnan mo yon sa start. Namin niya yun. Gosh. So yun, paano mo sasabihin hindi admission niya yun eh. Nilakad ang dapat lakarin, kausapin ang dapat kausapin. So pag ngayon, pag kino-content ko yun, 'di ba? Nadinig ko. Bakit sila magagalit sa akin? Admission nila yun. That's my point. You admitted that. Tapos pag kinontent ko na, naku, dapat mali ito kasi lawyer ka eh. Dati ka pang Pangulo, dati ka pang Mayor. O paano yan? Ibig bang sabihin niyo yung mga cases ni Pastor Kibuloy at that time na di-dismiss kaya walang takot? Kaya yung rape case, na-dismiss sa Davao, unanimous yun. Naakyat lang sa So that's the point eh. Di ba, pag kinontent ko, tinuturo ko sa mga viewers ko, bakit ganito, ba't ganyan? There's an admission on that. Ba't sila magagalit sa akin? That's not anti-Duterte. Sila ang nagiging cause kung bakit kailangan pag-usapan. Right, diba? Right. Joke lang naman daw kasi, attorney. Hindi ako joke mag-discuss eh. Diba? Opo. At saka, attorney, hindi rin maintindihan yung joke na laging reply na joke na yan eh. Why will you joke about, let's say, national security? Or why will you joke about rape in the first place? Yeah. Diba? Saka, bakit mo Go ahead po, attorney. May pinanood ako sa'yo. Diba? Yung joke, yung pag sa face mask, maghugas ng gaas. Right, maghugas ng gaas. Presidente ka eh. Iniidolo ka. Bawat sabihin mula sa bibig mo, sinusunod ka eh. Tapos magsasabi ka na gano'n. Tapos, sasabihin ng mga tagapagsalita mo, joke, nililinis sa salita mo. Di dapat yun. O paano yun? Di ba yung butangero? Di ba yun? Dapat bang i-pression? Tanong natin. Diyan, Team Ma'am Tikia. Gusto niyo po ba tapusin yung video, attorney? Gusto niyo panoorin?
Ay, hindi na. Okay na. Hindi na. Ako doon. Solve ka na ba? Solve ka na? Hindi ko talaga sa pinapanood eh. Nagkataon lang may nagtanong eh. Kaya ako siya na-content. May nagtanong. I see. Kaya pala may nagko-comment din sa akin kanina na nag-react daw kayo sa sa live stream mo. Oo. Pero yung nga, attorney, parang go ahead po, ma'am. Go ahead po. May nagtanong lang kasi kaya nag-react ako. Hindi ko nga alam kung ano yung sinabi. Basta lumabas sa butangera, yun lang naman yung sinagot ko. So ma'am, just para lang malinaw din sa mga DDS na nakamonitor sa atin, kasi dami nakamonitor sa atin na DDS. Just to be clear for them, ano po ba talaga ang role nyo sa PCO? Ano yun? Ano po ba yung role nyo sa PCO maliban sa pagiging butangera? Hindi, actually, tingin ko hindi na naman in-expect ng palasyo kung paano, yung way, yung manner, paano ako sasagot. Pero talaga ako yung magiging muka. Para sumagot sa mga tanong. Para sa sa Malacanang press corps. Pero hindi siguro namin in-expect yung first day. Hindi yun in-expect. Yung mga media kasi na-push lang eh. Okay? Ang role ko talaga is, of course, bago ako magsalita, tanongin muna namin, ano ba ang reaksyon ng Pangulo? O anong latest dito? Yan. So, pag alam na namin yung mga reaction dyan, explain ko na yun. Explain ko na siya. Right. I-expound ko na siya kung ano yun. So, hindi ako spokesperson kasi si PBBM magkakaroon naman siya ng once a month na press con. Siya yung diretso. Alright. Siya talaga. So in practice po, attorney, yung yung trabaho niyo po sa PCO is taga-explain ng finer details ng mga sinasabi ni PBBM. Tama ho ba? Katulad niyan, di ba? Yung binabanggit ko naman sa inyo na initial investigation, nakausap naman namin dyan si Secretary Bonoan. So I can tell that. Diba? Not necessarily si Pangulo lang yung mga salita lang ni Pangulo, yung babanggitin natin. Right. And attorney, sabi mo nga kanina, hindi in-expect ng Malacanang that things will happen like this. Hindi ko rin in-expect. Really, no? I'm just being myself. Right. Hindi ko in-expect na kaka-apekto ako sa kanila eh. Really, hindi ko naman in-expect. So kung nakaka-apekto ako sa kanila, di good. Oo nga, attorney, lakas ng audience impact mo sa kanila. Promise. Ganun. Pero ma'am, how does Malacanang feel about it? Are they napagsabihan ho ba kayo na dapat ganito, na medyo toned down ng konti and all of that? May ganun ho ba? Or wala naman, they're letting you have the free hand on everything? Wala. Talaga? Mabait naman ako eh. Mabait lang ako, siguro lang. Baka lang nasasaktan sila kasi I just speak my mind. Based sa evidence. Lahat naman ang sinabi ko doon, may batayan naman ako eh. So baka doon sila nasasaktan. Kasi natatamaan sila, tapos meron akong hawak na resibo. Totoo. Yeah. Diba? They cannot deny like this. Nasasaktan sila, sinabi ko daw na worst, the most corrupt si dating Pangulong Duterte. Hindi naman ako nagsabi yan eh. Binigyan naman talaga siya ng award eh. Diba? Si OCCRP yan. Meron namang admission si dating Pangulong Duterte na I'm corrupt. I'm corrupt. Marami ako nanakaw, naubos lang. Hindi sa akin galing yun. Diba? Dapat hindi ko naman talaga galing yun. Huwag sila sa akin magalit. Kay dating Pangulong Duterte sila magalit kasi madaldal siya. Diba? So, maangas siya. So, bakit sa akin, actually, pinaparot ko lang naman yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Diba? So, nagtataka ako, ba't sila nagagalit sa akin? Kumbaga, binanggit ko lang yung mga sinabi niya. Right. Baka kasi attorney, kasi nagagalit sa'yo, you are putting up a mirror to their hypocrisy. Kasi nagagalit sa'yo. Kasi nakikita nila.
Hindi, kasi siguro sila nagagalit kasi hindi ko sinasabing joke yun. Siguro kung sinabi ko, uy, nagjo-joke lang yan, baka matuwa sila sa Joke akin. Diba? Huwag niyo na sabihin niya, attorney. Hindi naman talaga joke. Bakit naman sasabihin joke to when in the first place, yung taong mismo nagsabi, never niya sinabing nag-joke siya. Why would you interpret his own words when he did not even admitted that was just a joke? That's a good point, attorney. He never really said na joke yun eh. Everything? Yes. Wala. Diba? Lahat ng sinabi niya. Sila na nagsasabi na joke yan. So why should I believe them when the person who said those words did not even admit that he was just joking? Actually nga, attorney, kapag nga nababalitan joke yun, nagdo-double down si Digong, sinasabi niya, hindi yan joke. Yun. Sa gas, di ba? Napanood ko yung vlog sa mo gas. Nagdo-double down siya, hindi yan joke. Gawin niyo yun. Tapos diba? sinabi niya, di ba, meron siyang pinatay, ganyan-ganyan. Sabi nila, no, joke lang yan. Uulitin ulit. May pinatay ako. Ulitin ulit. But never niya sinabi nag-joke siya. Di ba? Oo nga. Ang dating kasi dito, marami siyang sinasabi to make him to make himself appear to the people that he's a strong president. He's a strong leader. Optics? I don't know. Optics. It's possible. Diba? It's only for optics. It's only for show. Para sabihin, the best president. Pero hindi niya binabawi. So, sasabihin ko. So, wag sila magalit sa akin kung inuulit ko lang. Dapat matuwa sila sa akin. Ibig sabihin, I listen. Dahil hindi ko nakakalimutan yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Diba? Correct. Ma'am, si Sarah, what do you think of her no joke? Is it also a serious threat? Or? Ay, oo, mas talo yun. Hindi naman, sinabi niya lang hindi nagjo-joke, kaya wala nagsasabing joke lang yun eh. Kasi talaga, banta talaga. Mas serious siya. Sa mga salita niya. So, attorney, do you think it is, sorry, medyo nalihis na naman ako kasi dahil dun sa joke. Do you think it is something that is supposed to be prosecuted, yung kanya pong statement na yun, na papatayin si BBM and there's a condition of her death? Ako, it depends na. Depends na to the investigating prosecutor. Diba? So, pero, baka sabihin na naman, prosecutor, joke only. Diba? Correct. Pero hypothetically, ma'am, if you were the prosecutor, how would you interpret it? Hypothetically po. Naku, objection, Your Honor. Objection. The question is hypothetical. Mahirap. Baka na naman tayo dito. Sabihin, naku, buti pa nga yung fiscal eh. Nag-dismiss ikaw, ipoproceed mo yung kaso. Ay, oo nga, yung fiscal na nag-dismiss, no? But, actually, I was surprised by that decision, attorney. Ano yung pagtulak sa mga police? Yung pagtulak sa mga police, oo. I was surprised. Napanood ko rin po yung vlog niya dyan eh. Nagulat ako kasi ang basis niya is wala raw lawful or legal authority. Tama ho ba? Yung yung police? Hindi, parang ang sinasabi niya, hindi naman ganun kagrabe yung ginawa na tulad ng pananampal, kaya walang direct assault. Diba? Right. Pero kasi di ba parang alam natin kapag hindi direct assault kasi walang ganong klaseng aggression, pwede siyang bumaba into resistance eh. Or disobedience eh. Disobedience, yeah. Diba? But that's the finding, so what can we do? A decision na yun. Yung tingin siguro ng fiscal. Right. But siguro po, one more question, attorney, before I let you go. Where do you think will the impeachment go? Will it proceed ngayon ASAP or hindi, as scheduled sa July? Based sa timeline ni SP Cheese. Really? Bakit po, attorney? Mukhang kahit naman magtawag siya, wala naman magiging quorum eh. Busy yung iba sa bakasyon. Busy yung iba sa pangakumpanya. Diba? So, right.
Saka So, nasabi na timeline yan talaga. ni SP, para naman kakainin niya yung salita niya kung magpapakita siya ng takot. Mhm. Diba? Yeah, Panindigan niya na yun. That's true, that's true. Mm-mm. Well, attorney, I'm really grateful na bigla ka nagpakita sa live stream today. And I'm really thankful na binigyan niyo po ako ng konting oras kahit sandali lamang ng inyong panahon. At least natuloy tayo, biglaan. Biglaan. Yung ganun talaga ma'am yata pag hindi pinaplano saka natutuloy Oo. Kasi Pero na late mama, na ako, ang daming trabaho So na-late na ako pagpasok sa LS. No problem po. No problem po, ma'am. It's really kahit super late pa kayo, it's an honor to have you here. At alam mo ba? Yes, ma'am. Opo. Jared. Sige, chismis. Kaya binigyan mo ako ng link. So, pinindot ko. Sabi niya, mag-set up pa ako ng Chrome. May Chrome na ako. So, ginising ko pa yung natutulog kong anak. Hindi ko lang pumasok dito. Siya pa nagpasok. Sorry po. Ako lang. Like what happened last time that we had the collab. Yes. Di ba ang hirap? Kasi yung audio naman ang problema nun. Oo. Paano mga Chero? Makaka-clear, mga Ochero. Yan. Ma'am, any words po? Any words before you, any final statement po before you leave Sana us? yung mga kapwa natin, yung taumbayan, mabukas lang yung isipan sa katotohanan. Yun lang naman, katotohanan. Ang daming fake news talaga. Ang daming fake news. Sabi ko nga, yung mga nagmumura at walang maipakitang ebidensya, huwag na kayo maniwala dun. Diba? Yung mga palamura, mga i-start yung kanilang video, lahat yan, may mura, lahat may ad hominem. Pag puro ganon, walang, walang basehan sa yung kanilang mga kinokontent. So, pwede wag kayo maniwala. And at the same time, let's just pray. Not for me, not only for me, but not only for the president, but for the country. Para hindi mabulagan, para mabukas yung kanilang isipan, ang kanilang mga mata. Diba? Sa katotohanan. So yan. Thank you very much, attorney, for visiting us. It's an honor for me po. Okay, maraming salamat sa mga kakotsero, mga ka-clear. Bye! Thank you very much po. See you again. Ayan, si Yusek. Nagulat ako, in fair. Hindi ko in-expect na darating na nanonood pala si Yusek. Ay, nako. Anyway. So, mga kotsero, I guess that's where we will end this live stream. On a high note. At maraming ginaya ko pa yung bilog ni Yusek. Okay. So, I'll see all of you po, mga kotsero, sa ating po susunod na live stream. At God bless everyone. And I'll see you all tomorrow on our next live stream. Bye, everyone. See you. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?